Paano nga ba ako mag-organize ng gamit ng aking mga anak? Magsimula tayo sa mga gamit ni Baby Queen. Ito po ay mga Crayola ni Baby Queen nung siya ay kindergarten at ang Crayola talaga niya ay 8 pieces lang. At tingnan nyo naman, 8 pa rin siya. At yan po ay hindi naputol ha, sadya lang pong napudpud na. At kung paano ko pinanatiling kumpleto yan, eto at panoorin nyo. Ngayong darating na pasukan nga ay nag-decide ako na 16 pieces na yung gagamitin Crayola ni Baby Queen. Para na sa ganoon, marami naman siyang iba't ibang kulay na pagpipilian. At gamit nga itong tape nito, ito ang magsisilbing pandagdag pantibay dito nga sa ating Crayola. Kumbaga para hindi napuputol or madaling maputol ang Crayola kasi alam naman natin na ang mga bata ay madidiing talaga silang magkulay. Ang totoo kasi niyan, ito talaga eksperimento ko lang nung una. Pero talagang napatunayan ko talaga na maganda ito at talagang malaki ang maitutulong para lalong mapatibay natin yung Crayolang ginagamit nating mga anak. Kasi alam niyo ba, may naalala ko nung bata pa ako. Yung mga Crayolang ginamit namin, isang beses lang yata kami nabilhan ni inay ng Crayola noon. Kumbaga yung Crayola na ate ko, panganay, ay siya na din Crayola ko hanggang sa ako'y nag-high school. Hindi naman ako nagtatampo sa aking mga magulang. Basta ang mahalaga sa amin, kaming ang tatlong magkakapatid na nakakapag-aral. Kahit nga yung mga Crayola namin noon, putol-putol na, ay talagang pinagtsatsagaan pa rin namin. Pero wag kayo, lahat kami magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral ha. At matapos nga natin yung mabalutan lahat, ganito na magiging tsura niyan. At gamit naman ng pentel pen, syempre, susulatan natin ang pangalan ng ating mga anak yan. Kahit nickname lang, para sexy lang. At ang dahil dyan, syempre, mas madaling ma-identify na ating mga anak yung kanilang Crayola. Kaya hindi agad ito mawawala. At gamit naman yung binili ko, nalagay ng Crayola, para mas lalong protektahan ito, ay dito natin siya ilalagay. At pagdating naman sa lapis, alam niyo ba mga mami, na hindi talaga ako nagpapadala ng sharpener sa aking mga anak. Pagkos ang ginagawa ko ay nag-a-add ako ng isang lapis at dahil may luma pa naman siya last year at mahaba pa ito, kaya ay dadagdag ko rin ito. Para kung sa ganoon, magkaroon na siya ng problema, ay meron siyang magagamit na extra. At para hindi mawala, alam niyo na, nilagyan ko rin niya ng pangalan. At nakita ko pa nga isang lapis niya na meron pang isa, kaya dinagdag ko na rin. At pagdating naman sa eraser niya, syempre nilagyan ko rin ito ng pangalan. Ultimo nga yung lagayan niya ng lapis ay meron din. At pagdating naman sa papel, ganito yung ginagawa ko at nilalagyan ko rin ito ng clip nang sa ganun hindi siya madaling mag-iwahiwalay. At ito naman yung niready ko na hygiene kit para kay baby dahil alam ko ito ang kakailanganin niya. Sanrio, tapos plastic kung sakaling may basa, alcohol, cologne, pulbo, toothbrush at syempre toothpaste. At pagdating naman sa mga notebook ay ganito naman yung ginawa ko. Nagpa-personalize nga ako ng pangalan na kung saan ngayon nandun din yung subject. At syempre pinalagyan ko na rin ng picture ni Baby Queen. At para mas maging maganda, syempre nilagyan natin yan ng plastic cover. Meron pa nga ako ditong isang pinipersonalize na kung saan ito ang gagamitin ni Baby Queen sa kanilang spelling. According kasi sa teacher niya, ang gagamitin nila ay normal na papel tapos kulay pink ang cover. Kaya naisip ko na itong ipapagamit ko sa kanya. At ang maganda pa nga dito, hindi basta-basta napupunit. Para lang din siyang normal na notebook. At ang isa ko pa nga nagustuhan dito, ito nga ay 60 leaves na, kaya naman alam ko na magkakasya na to sa buong taon. Ganyan ko pinaghandaan ng mga gamit na gagamitin ni Baby Queen sa kanyang pagpasok. O kayo mga mami, paano ginawa niyong paghahanda para sa gamit ng inyong mga anak? Kung nakaabot kayo hanggang dito, comment down below.